Maaring matapos ang digmaan sa Ukraine niyang tag-init ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky at ilang opisyal ng Europa. Ipapaliwanag muna natin ang ilang bagay at aayusin ito. Sa pinakamababa, tinitiyak ni Zelensky na may mga napakahalagang kaganapan na mangyayari para sa Ukraine ngayong Hunyo at Hulyo. Kasabay nito, na-blockade ang Crimea. Tinama ng depensa ng Ukraine ang Chonhar kung saan may estratehikong tulay. Ang mga pag-atake ng militar ng Ukraine sa tulay malapit sa pansamantalang okupadong baryo ng Chonhar sa Kherson Oblast sa hangganan ng Crimea ay nagdulot ng malaking abala sa lohistika ng militar ng Russia sa peninsula. Dahil sa matagumpay na pag-atake sa kalsadang nag-uugnay sa okupadong Mariupol at Crimea, ipinagbawal ng militar ng Russia ang pagdadala ng kargamentong militar sa rutang Mariupol-Berdyansk-Melitopol. Bilang tugon sa matagumpay na mga operasyon ng puwersa ng mga walang pilotong sistema ng sandatahang lakas ng Ukraine, muling inaresto ng Basmany District Court ng Moscow nang hindi harapan si komandante ng puwersa ng mga walang pilotong sistema ng sandatahang lakas ng Ukraine na si Robert Magyar Brody. Sa kabuuan, lahat ng mga balitang ito ay sabay-sabay nating talakayin na yon ng mabilis. Ang pangalan ko ay Alexei Petchi. Talakayin natin ng sabay ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video na ito. Kaya maaring mantakda ng maraming bagay para sa Ukraine ang Hunyo at Hulyo. Ang pahayag na ito ay mula kay Presidente ng Ukraine Volodymyr Zelensky sa press briefing kasama si Presidente ng Estonia Alarkari sa Tallinn. Narito ang kanyang sinabi. Malakas ang posisyon ng Ukraine sa harapan at kaya nating maapektuhan ng logistik, pagpoproseso ng langis at produksyong militar ng Russia. Sa sinakop na Crimea at ilang bahagi ng Russia, may kakulangan ng gasolina at ilang buwan ng walang maayos na komunikasyon. Buwan-buwan, nawawalan ang Russia ng mahigit 30,000 sundalo na napatay o malubang na sugatan. Sinabi rin ni Zelensky na tatalakayin ng Ukraine kung paano kikilos ang Europa at kailan sisimulan ang mga negosasyon sa mga susunod na araw. Kailangan ng Europa ng tunay na boses sa mga negosasyon para sa kapayapaan habang handa rin ng Amerika ayon kay Zelensky na makilahok sa prosesong ito. Pangalawang tatalakayin sa mga Europeo ang pagpapalakas ng air defense. Ang ikatlong punto ni Zelensky ay ang paghihintay ng desisyon ng European Union sa pagbubukas ng mga cluster para simulan ang negosasyon sa pagpasok ng Ukraine sa EU. Ngayon, maraming Ukrainian media ang sumunod sa isa pang pahayag. Naalala ko rin na si Zelensky ay hindi nag-iisa sa briefing kundi kasama ang presidente ng Estonia. Maaaring matapos ang digmaan sa Ukraine na yung tag-init. Iyan ang balitang ikinakalat ng Ukrainian media na may sanggunian sa presidente ng Estonia na katabi ni Zelensky. Pero sa totoo lang, sinabi ni Presidente Karis ng Estonia na sa tag-init ay magkakaroon ng pagkakataon para simulan ang mga pag-uusap tungkol sa kapayapaan, hindi na matatapos na ang digmaan. Hindi, magkaibang-magkaiba ang mga bagay na yan. Ang pagsisimula ng proseso ng negosasyon ay hindi nangangahulugan ng agarang pagtatapos ng digmaan. Ipinakita ito ng negosasyon sa mga Ruso na sinimula ng mga Amerikano noong nakaraang taon. Gayunpaman, sinabi ni Zelensky na winawasak ng sandatahang lakas ng Ukraina ang lohistika ng mga Ruso. At dito, isa-isa nating tatalakayin. Alam nyo nang inaatake ngayon ng sandatahang lakas ng Ukraina gamit ang mga drone, ang lohistika ng mga mananakop sa timog ng bansa. Inaatake ngayon ang tinatawag na land corridor mula Russia papuntang sinakop na Crimea. Narito ang mga commander ng Unmanned System Forces ng sandatahang lakas ng Ukraina. Ayon kay Magyar, dahil sa matagumpay na pag-atake sa kalsadang nag-uugnay sa Mariupol at Crimea, ipinagbawal ng militar ng Russia ang pagdadala ng kargamentong militar sa tinatawag nilang Novorossiya Highway. Sabi ni Magyar, inutusan ng commander ng grupong militar ng Russia na silangan ang mga mananakop na ilipat ang materyales sa mga alternatibong ruta. Binanggit niya na sa loob ng 2 linggo, ang trapiko ng mga kargamentong militar sa tinatawag na R-280 na kalsada ay bumaba na ng 71%. Aktibo ring inaatake ng tropang Ukrainian ang Cherharsky Tulay. Sabi ng militar, ang pag-atake sa tulay malapit sa pansamantalang okupadong baryo ng Chenhar sa Kherson Oblast na nasa hangganan ng Crimea ay posibleng magdulot ng problema sa transportasyon at lohistika ng militar ng Russia sa peninsula.
Dito ko rin idadagdag ng Chenharsky Tulay ay isa sa ilang mga rutang logistical na ginagamit ng mga Ruso para sa paghahatid ng mga kargamentong militar. Unti-unting nililika ng sandatahang lakas ng Ukraine ang mga kondisyon para sa pagbagsak ng transportasyon. Ipapaalala ko na winasak na ng sandatahang lakas ng Ukraine ang 3 tren na pantawid dagat sa Kerch Strait na nagdulot ng problema sa mga mananakop. Malinaw na kapag nasira ang lohistika sa kontinental na Ukraine papuntang Crimea, tiyak na aatakehin ng sandatahang lakas ng Ukraine ang natitirang transport artery, ang Crimean Bridge. At sa gitna ng patuloy na krisis sa gasolina sa Crimea, lumitaw na rin ang mga palatandaan ng kakulangan ng pagkain sa peninsula. Ipinag-uulat ng mga residente ng peninsula ang kakulangan ng paninda, mataas na demand at limitadong bentahan ng ilang produkto. Sa mga tindahan, nagsimula ng ipatupad ang mga limitasyon sa pagbebenta ng ilang produkto. Halimbawa, ayon sa mga video na inilatala sa social media, pinapayagan lamang ang mga mamimili na bumili ng hindi hihigit sa 3 bote ng mantika at 3 pakete ng pasta bawat tao. Bukod dito, nagsimulang mawala sa mga tindahan sa Crimea ang asukal, bakwit, bigas, harina, asin, pasta, mantika at iba pang produkto. At ang gasolina ay hindi mo na mabibili kung wala kang espesyal na kupon mula sa mga okupasyong autoridad. Kinansela ng mga turistang Russian ang biyahe nila sa Crimea dahil sa panganib na hindi makaalis at kakulangan ng gasolina. Bilang tugon dito, nagpasya ang mga Ruso na gumamit ng kanilang nakasanayang paraan. Nagpasya ang Basmani Distrito Hukuman ng Moscow na arestuhin nang wala siya roon si komandante ng mga puwersa ng drone ng sandatahang lakas ng Ukraine, si Robert Magyar Brody, kaugnay ng umano'y kasong grupong terorismo na may mga nasawi. Inaresto rin ng Russian court nang wala sa harapan si Ptahi Magyar, komandante ng brigada ng drone system, kaugnay ng parehong kaso. Ipinapahayag na ang naging dahilan ay ang pag-atake sa kolehiyo sa Starobelsk noong Mayo 22 kung saan, ayon sa panig ng Russia, 10 tao ang nasawi. Pinabulaanan ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine ang kasinungalingan ng Russia ukol sa pag-atake sa dormitoryo at nilinaw na sa Starobelsk, tinarget ang headquarters ng unit na Rubicon. Kung sakaling hindi mo ito napanood, ipapaalala ko lang. Noong una, ang ikalawang Western District Military Court ng Russia ay hinatulan na nang wala siya roon si Commander SBS Magyar ng habambuhay na pagkakakulong. At bago pa nito, ang naunang hatol sa Russia ay inilabas noong Marso 20. Si Magyar ay hinatulan ng 18 taon sa kolonya na may mahigpit na rehimen dahil sa pagtulong sa teroristang aktibidad kahit wala siya roon. Ang paratang laban sa komandante ng puwersa ng mga sistemang walang piloto ay kaugnay ng drone attacks sa mga pasilidad ng fuel at enerhiya ng Russian Federation. Buwan-buwan, pinapatawan ng mga Ruso ng habambuhay na pagkakakulong si Robert Magyar Brody pero patuloy pa rin niyang tinatarget ang mga Ruso gamit ang drone. Sa madaling salita, dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari kayong magbigay ng donasyon gamit ang alinmang link at detalye na nasa description ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat, Dima Torzo.